Good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muling pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at patawad po Diyos Ama kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Kaawaan niyo po kami. Papasukin niyo po sa amin ng iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan po ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating pong topic, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Akin na pong babasahin ang talata ay nasa Efeso chapter 4 verse 17 to 19. Verse 17. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, iginigiit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. 18. At wala silang pag-unawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 19. Sila'y nagumon sa kalayan at walang kahihiyan, kaunti man. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, ito po kasing mga hintil ay wala pong pananampalataya. Sila po ay may kamangmangan sa kautusan ng Diyos, sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mahalaga po sa kanila, sa kanilang mga kaugalian, ay mga kalaswaan, mga kaugaliang pangsanlibutan na hindi po kalugod-lugod sa ating Diyos amang nasa langit. Nagtitibay po sa nilalaman ng talata, itong mga kaugalian na pangsanlibutan na hindi kumikilala sa ating Diyos amang nasa langit, hindi sumusunod sa aral ng ating Panginoong Yesus, ay walang kaloob sa ating Diyos amang sa langit. Kumbaga ito po ay hindi kalugod-lugod at hindi po makakasama sa kaharian ng ating Diyos amang nasa langit. Habang itong mga nilalang o mga tao na walang pananampalataya sa Diyos, walang pag-unawa sa mga kautusan ng ating Diyos amang nasa langit, walang pagsunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo, na lalong-lalo na po nung nandito pa sa lupa o sa sanlibutan ng ating Panginoong Hesukristo, ganyan ay pinakita ng mga aral ay walang pag-unawa, pagsunod, itong mga walang pananampalataya. Wag na wag po tayong
Mawawala ng pananampalataya sa ating Diyos Amang nasa langit, sapagkat tayo po ay mapapahamak. Ang ating pong katutunguhan ay sa impyerno. Kailangan po natin ng pananampalataya sa ating Diyos Amang nasa langit, upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng gabay dito sa sanlibutan. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Umiwas po tayo sa mga kalaswaan, kaugaliang pangsanlibutan, kaugaliang hindi kalugod-lugod sa ating Diyos Amang nasa langit, mga kaugaliang hindi kalugod-lugod sa ating kapwa. Tayo pa yung manampalataya at sumunod sa ating Diyos Amang nasa langit, sa kanyang mga kautusan at aral ng kanyang pinakamamahal na anak, ng ating pong Panginoong Jesucristo. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag kayong manawa makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi sa salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun pa ay magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Magtatapos na po ang ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. At nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan, na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming pong salamat, Diyos Ama. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.